The Force. Naglalaro ang dalawang anak ni Kate isang araw nang maisipan niyang i-video ang mga ito. She sent the video to her friend and her friend told her to watch it again and watch it carefully. The kids were just having fun with the number board nang bigla na lang magpapa-up ang number 3. Then it popped out without anyone touching it. Bigla na lang tong lumipad na parang itinulak sa ilalim. Ang sabi sa comment, ito daw ay kagagawan ng toddler. Right before it happened, gustong kunin ng toddler ang number 3. Then tinitigan niya ito at doon na biglang nangyari ang pagkakaalis ng pyesa. Did he just awaken the force within him? Ikaw na ang bahalang humusga. Spirit Cat. Tuwing gabi may pusang nagpupunta sa bahay ni Morgan. Pinapakain niya ang pusa kapag nakikita niya ito at kapalit naman nun, babantayan ng pusa ang bahay niya buong gabi. Pero nagtataka siya bakit tuwing umaga, hindi niya nakikita to. Isang beses, chinek niya ang CCTV kung saan nagpupunta ang pusa matapos nitong magbantay sa kanila. Nagulat na lang siya sa kanyang nakita. Makikita mo ang pusa na nililinis pa nito ang kanyang sarili at sa pagtawid nito, unti-unti na lang itong naglaho. It transitioned from a solid form to nothingness. It is said that cats are spirit creatures and they help ward off bad things. Kung ganoon, pinoprotektahan nga kaya ng pusa si Morgan sa mga masasamang bagay na maaaring mangyari sa kanya o isa lang itong glitch sa camera? Nasa sayo pa din ang pagpapasya. The Lucky One. Ang videong ito ay hindi tungkol sa paranormal pero sigurado akong mas nakakatakot pa to sa mga videong napanood nyo. Ang horror dito ay ang mga kaganapan na muntik nang mangyari. Si Jacinta at ang kaibigan niya ay nagmamaneho isang beses sa gitna ng kakahuyan. They were just simply having fun. What they didn't know was that they were just a few moments away before disaster strikes. Yeah, right. Holy fuck. As they drive along the woods, isang sanga ang nagpenetrate sa unahan ng sasakyan at tumagos ito sa kanang bahagi ng dashboard kung saan muntik na itong ikapahamak ni Jacinta. Ilang inches na lang ang layo nito sa katawan niya. Luckily, medyo mabagal lang ang takbo nila at naihinto agad ng kasamahan niya ang sasakyan. Dahil kung hindi, it would be a different story. Although may suot siyang helmet, wala naman siyang suot na protective plate sa katawan niya. Para ka lang nanonood ng Final Destination. It's definitely a close call and certainly it's a new fear unlocked. Appalachian Foothill. Binisita ng nagpost ng video ang Appalachian Mountain noong May last year. Sa kung anong dahilan, naghintay siya ng hanggang madaling araw para makita ang pagdaan ng train sa foothill. Umabot ng mag-aalas 3 ng madaling araw bago dumaan ang tren at na-videohan naman niya ito. Ngunit sa pagdaan ng tren, may naramdaman siyang kakaibang presensya sa likod niya. Kaya pagtalikod niya, ito ang kanyang nakita. Sa una,
Wala kang mapapansin pero naniniwala ang nag-post na bukod sa tren, may kakaiba pa siyang nakita. Nang itaas niya ang brightness ng video, nagulat siya sa nakunan niya. Makikita mo ang isang black human figure na tumawid sa track ng tren at naglalakad papalayo sa kanya. Nagtataka siya kung ano ito dahil wala naman siyang ibang kasama doon lalo na at mag-aalas 3 na ng madaling araw yun. Ang sabi sa ilang comment, parang may reflective gear ang dark figure. However, sobrang faint nito. Some suggest na ito daw ay dating staff ng tren na naaksidente dito, kaya ganyan ang suot ng figurang nakunan niya. Pero ano sa tingin nyo? Is it really a ghost? Or is it just another person who happened to be doing what the poster was doing that night? The Swing. Nagtatrabaho ang ama ni Aliana bilang isang delivery driver sa isang kumpanya sa Amerika. Alas 3 ng madaling araw nagsisimula ang shift ng kanyang ama. Isang gabi, habang papunta ang kanyang ama sa trabaho, nadaanan niya ang isang playground. Malayo pa, may nakikita na siyang paggalaw, kaya inilabas niya ang kanyang camera. Nang malapit na siya sa playground, isang nakakakilabot na pangyayari ang kanyang nakita. Mate, it's fucking like, what's 20 past fucking 2, mate. Alas 3 ng madaling araw, may pale-looking figure of child ang nagduduyan sa playground. Maaring bata lang talaga. Pero sa ganong oras, hindi din normal ang reaction ng bata nang makita niya ang paparating na van na minamaneho ng kanyang ama. Dahil kung may makita kang van na papalapit sa iyo at this hour, tatakbo ka na. However, in this video, kahit natapatan niya ang duyan, maririnig mo pa din na tuloy-tuloy sa pag-swing ang bata sa dilim. The next day on his way to work, nagdaan uli ang ama ni Aliana sa playground at ito ang kanyang nakuha. I'm sorry, mate. Fucking look at this. Fucking motherfucker on it. Look, seriously. This time, makikita mo na nagsiswing mag-isa ang duyan kahit wala namang tao doon. Umuulan pa nang balikan niya ang playground ng madaling araw na yun, kaya lalong imposible na may bata doon. Naniniwala ka ba na ito din ay kagagawan ng multo ng bata na nakita niya the day before? Ito ba ay kaluluwa o illusion lang na gawa ng ating mapaglarong isipan? Sa huli, nasa iyo ang pagpapasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Ghost disapproves. Dalawang inosenteng mga bata ang gusto lang mag-record ng kanilang kanta. Nang simulan ni Bella ang kanyang awit, dito na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Guys, it's Bella here, and this is my beautiful sister Gabby. I'm gonna be singing Defying Gravity. Alright, here we go. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's games. Too late for second guessings. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leap. Sa kalagitnaan ng pagkanta ni Bella, unti-unting lumalangit-ngit na nagbubukas ang pinto sa likod nila. At sa pagbukas nito, wala ka ding makikita. It's just totally dark. Sa lakas nga ng langit-ngit ng pinto ay napatingin na lang si Gabby dito as if she can feel a dark presence looming in. Hindi naman ito napansin ni Bella dahil feel na feel niya ang pagkanta. Ngunit ilang sandali pa, ito ang nangyari. It's time to try defying gravity. I think I'll... Dad! 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 Patuloy pa din si Bella sa pagkanta.
Na-break lang ang focus niya nang bigla na lang gumalaw ang bote ng tubig sa cabinet nila. Ito siguro ang paraan ng multo para i-distract ang bata sa ginagawa niya. At matapos noon, dahan-dahan namang nagsara ang pinto. Sa kaba ng dalawa, napatakbo at napasigaw na lang silang tumatawag sa ama nila. Nagambala ba ang espiritu sa bahay nila kaya bigla itong nagparamdam sa dalawang bata? Ikaw na ang magpasya. By the river. Isang grupo ng magkakaibigan ang lumibot sa ilog isang araw. Masaya lang silang magkakasama habang nagtatampisaw sa tubig. Ang isa sa kanila, binivideohan lang niya ang kaibigan niya nang bigla siyang may narinig na ingay sa mga puno sa likod niya. Itinutok niya ang camera sa direksyon ng ingay pero wala naman siyang nakita. Kaya pinagpatuloy lang niya ang pagve-video sa mga kaibigan niya. Ngunit pag-uwi nila, may napansin siya na nagbigay ng kilabot sa kanya. Nang itinutok niya ang camera sa gubat, makikita ang transparent figure ng babae ang nakatingin sa kanila sa likod ng puno. Hindi niya ito napansin pero ito ay rumihistro sa camera. Ang babae ay parang nakabalot ng puting tela na may bahid ng dugo sa katawan niya. Maiitim ang mga mata at labi nito. At tila pinagmamasdan lang sila. Ito ba ay kaluluwa ng babaeng pinaslang sa lugar na to o simpleng kaso lang ng pareidolia? Ikaw na ang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at goosebumpstop5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.